Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 881. Inisip ito ng matandang lalaki at muling nagsalita kay Joanne. Isa. Ng mga doktor ay nagsabi na ang Panginoon ay hindi mabubuhay ng higit pa sa 3 buwan kasama ang kanyang kasalukuyang kondisyon. Sa makatuwid, hindi mahalaga. Inaasahan namin na maaari kang makarating doon sa loob ng 3 buwan. Panipi. Ang matandang lalaki ay nagpasa ng isang card ng pangalan kay Joanne matapos siyang magsalita. Sige. Kinuha ni Joanne ang card, sinulyapan ang address dito. At sa wakas ay naiwan. Matapos umalis si Joanne, tinanong ng batang babae, "Butler, gagawin mo ba?" Isipin na pupunta si Fane. Panipi. Ang matandang lalaki ay ngumiti ng mapait. Hindi ako sigurado tungkol doon. Gayunpaman, naniniwala ako na dahil kinuha ni Joanne ang pangalan ng card, siya. Susubukan akong bansihin si Fane. Say, kung ano ang gagawin, ang kakahuyan. Ang pamilya ay may utang sa kanila ng sobra at naiintindihan ko kahit na anong desisyon ang kanilang ginagawa. Panipi. Sumimangot ang batang babae matapos niyang isipin ito. Gayunpaman, si Madam Lily ay hindi maligaya kung alam niya kung paano tayo ay sinusubukan upang makakuha ng Fane upang bumalik. Ang babaeng iyon ay tumingin. Masaya sa lahat ng oras ngunit natatakot ako na si Fane ay papasok. Panganib sa sandaling bumalik siya sa pamilyang Woods. Panipi. Ang matandang lalaki ay nagsimulang sumimangot din. Malaki iyon. Problema. Gayunpaman, ang dakila at iba pang mga matatanda. Sa panig ni Fane habang sila ay magalang sa mga Panginoon. Mga salita. Ang mga matatanda mula sa pamilyang Lagorio na nanatili at nagtrabaho para sa pamilyang Woods, gayunpaman, ay magkakaroon ng mahirap oras na sumasang-ayon dito. Ngunit dahil ang dakilang nakatatanda at ang iba pa ay napakalakas, hindi ito magiging isang problema. Sila ay magagawang pigilan ng sinumang hindi sumasang-ayon. Panipi. Tumango ang binibini. Inaasahan ko talaga na si Fane ay maaaring bumalik. Dapat mayroong isang bagay na espesyal tungkol sa kanya hanggat maaari siyang lumaki. Maging nakapag-iisa sa labas ng mundo sa kanyang sarili. Bukod mula rito, nakuha pa niya ang 9 na dakilang Diyos ng digmaan upang sumali. Ang kasal niya, iyon ang patunay ng kanyang mga kakayahan. Panipi. Oo, mayroon siyang mahusay na mga kasanayan sa medikal. Nagtataka ako kung kaya niya trituhin ng guro pagkatapos na bumalik siya. Ngumiti ang matanda. Bitterly matapos siyang magsalita. Kahit na sa palagay ko ay napakahirap. At kahit na may kakayahan siya, baka hindi siya sumang-ayon na gawin ang paggamot. Gayunpaman, mayroon kaming kaunti pang pag-asa kung pupunta siya. Balik. Bukod doon, natatakot ako na hindi siya papayagan ni Lily. Malayo sa kawit kahit na hindi siya babalik. Panipi. Paano iyon posible? Ang batang babae ay nakakuha ng kawalan ng paniniwala. Kahit na kinasusuklaman ni Lily si Joanne at ang Panginoon sa pagkakaroon ng bastard na bata ngunit pareho silang hindi na bumalik sa lahat ng ito. Taon. Hindi nila nais na ipaglaban ang pamilya ng kahoy. Mga pag-aari. Umalis na sila sa isang maliit na bayan at hindi pa rin siya papayagan ni Lily. Panipi. Noong nakaraan, ang pamilyang Lagorio ay isang kailangang-kailangan na kapangyarihan. Sa pamilyang Woods at ang pamilyang Maiden ay ang suporta para kay Lily. Ang kanyang anak na lalaki ay tiyak na magmana ng kakahuyan. Family Master. Panipi. Ngayon na ang pamilyang Lagorio ay wala sa tanong at ang pamilya ng Woods ay lumakas ng mas malakas, sa palagay mo ba ay gagawin ni Lily? Manatiling kalmado lalo na kapag nawala ang kanyang anak. Bagaman ang lahat ay naghahanap pa rin sa kanya, siya na nawala sa loob ng 1 buwan at malinaw na patay na siya. Kaya, kung bumalik si Fane, tiyak na siya ang magiging kandidato para sa ang susunod na master. Ang matandang lalaki ay ngumiti ng malamig. Sa oras na ito, kami lumabas ngunit hindi namin may pabatid kay Lily kung bakit kami lumabas. Malinaw na tayo pagkatapos na dalhin namin ang bata. Master pabalik. Pagkatapos ng lahat, magiging mahirap para kay Lily na gumawa ng A. Ilipat tulad ng maraming mga tao na nagmamasid at ang mahusay. Pinoprotektahan ni Elder ang batang master. Panipi. Sa kasamaang palad, tumanggi si Fane na bumalik. Kung hindi siya pupunta, bumalik at namatay ang master pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwan, ang pamilya ng Woods ay magiging kaguluhan. Naisip ng batang babae. Tungkol sa kung ano ang mangyayari sa pamilyang Woods at hindi ka pani-paniwalang nag-aalala. Oh my, ang pamilya ng Woods ay nagtrabaho ito.
Mahirap maging isang reclusive na pamilya, hindi tayo maaaring magkaroon ng panloob. Lumaban lamang dahil walang pinuno. Panipi. Umiling-iling ang kanyang ulo nang walang magawa. Kaya't kaming dalawa. Magkaroon ng isang napakalaking responsibilidad sa oras na ito. Nakalulungkot, hindi namin magagawa. Manatili dito sa loob ng mahabang panahon o ito ay magiging sanhi ng paglaki ni Lily. Ko ay nahinala at natatakot ako na siya ay hahanapin. Kami. Tumahimik ang matanda bago magpatuloy sa pagsasalita. Lalo na kapag ang kasal ni Fane ay pinukaw ang buong katisiya. Kahit na ang mga reclusive na pamilya tulad namin at ang 10 lungsod ng Jin. Ang mga magagaling na pamilya ay hindi binibigyang pansin ang mga Diyos na ito ng digmaan. Natatakot ako na matutunan ni Lily ang tungkol sa kung paano nakuha si Fane. Ang siyam na mahusay na Diyos ng digmaan upang dumalo sa kanyang kasal. Panipi. Kabanata 882. Tumango ang batang babae at sinabi, pagkatapos ng lahat, nagpapatunay ito. Ang batang Master Fane ay hindi isang walang silbi ngunit nangangako. Tao. Ang dakilang nakatatanda at ang iba pa ay tiyak. Tumayo sa tabi ni Fane at ito ay tataas ang kanilang pagpapasya sa pagsuporta sa Fane. Sa kabilang banda, ito ay magbibigay ng higit na dahilan sa maingat na babaeng iyon, si Lily, hanggang sa target Fane. Panipi. Sige. Inaasahan kong makumbinsi ni Joanne si Fane dahil mayroong isang maliit na posibilidad sa amin na gawin iyon. Si Joanne ang kanyang ina at maaaring may pag-asa para sa kanya. Sa wakas sinabi ng matandang lalaki. Ito ay sa hapon at si Ivan ay tapos na sa kanyang trabaho. Maging si Zina ay dumating upang kunin siya. Hindi mapigilan ni Ivan ang kanyang sarili ngunit magsalita pagkatapos ng pareho ng lumabas sila sa opisina. Ito ay kakatwa, mayroon na 6 sa gabi ngunit bakit hindi ako tinawag ni Ken at ang iba? Bukod doon, hindi ko ba siya hiniling na agad na magpadala? Ako ay isang larawan matapos niyang patayin si Fane. Panipi. Maaari bang magkaroon sila ng aksidente? Zina. Nakasimangot at gumawa ng hula. Paano ito posible? Nalasan si Fane at kahit na hindi kami. Alamin kung bakit siya buhay pa, ang kanyang katawan ay hindi magiging kasing ganda nito. Minsan. Diretso na sinabi ni Ivan. Bukod doon, ang mga iyon. Ang mga assassins ang nangungunang 20 sa listahan ng pumatay. Bagaman. Nasa unang 20 saklaw lamang sila ng listahan ng killer ng West South, sila ay napakahusay at dapat sapat na patayin si Fane. Hindi mo narinig ang sinabi ng mga pumatay. Ang ilan sa sinabi nila na maaari nilang hawakan ito ng mag-isa at kami ay masyadong maingat sa pagkuha ng napakaraming sa kanila. Panipi. Kung iyon ang kaso, dapat nakalimutan ni Ken na ipadala ka. Mga larawan. Maaaring lumabas na sila ng pagdiriwang gamit ang mga inumin. Matapos nilang makita na patay na si Fane. Naisip ito ni Zina. At gumawa ng isa pang hula. Nagdiriwang sila. Natigilan si Ivan at naramdaman ito. Posible. Hindi nagtagal ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawag ang ibang partido. Nakalulungkot, hindi rin sinagot ni Ken O'Neill ang kanyang tawag. Maaari ba silang lasing na sanhi ng masaya sila? Sa wakas ay ngumiti si Ivan. Bakit hindi tayo tumingin? Ang maliit na isla. Panipi. Kailangan ba nating puntahan? Natatakot akong pumunta sa ganoong uri. Lugar ng gabi. Paano kung ito ay masyadong madilim? Zina. Hinayla ang manggas ni Ivan at nagpakita ng pagpapahayag ng pagiging timid woman. Bakit ka natatakot? Walang dapat matakot. Hayaan. Pumunta at tingnan. Ang katawan ni Fane ay maaaring nasa isla na iyon. Panipi. Ngumiti si Ivan. Pareho silang nagtulak palabas ng lungsod at dahan-daang dumidilim ang langit. Maaari pa rin nilang makita ng malinaw bago ito lumingon. Ganap na madilim, silang dalawa ay lumakad sa kakahuyan. At nakarating sa isla. Paano ito posible? Maraming mga katawan dito. Ivan. Mag-iwan tayo. Natakot si Zina matapos niyang makita ang mga katawan ng mga pumatay sa isla. Mapahamak ito. Hindi ba maganda ang mga pumatay na ito? Ito ang mga katawan ng mga pumatay. Nasaan ang katawan ni Fane? Paano maibibigay ni Ivan? Nang siya ay dumating na. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap ngunit ang mas malalim na pagpunta niya, mas madidilim. Lumaki ang mukha niya. Mapahamak ito. Hindi ko nakikita ang katawan ni Fane. Ito. Lahat ng mga katawan ng mga bodyguard ng assassins at Ken. Paano? Posible ito. Parehong patay din sina Ken at Neil. Panipi. Natakot si Ivan na mayroon siyang malamig na pawis sa kanya. Noo pagkatapos ng kanyang paghahanap. Ito ay naging sina Ken at Neil ay hindi ipinagdiriwang. May inumin.
Ito ay naging pareho silang pinatay. Kasama ang mga pumatay ni Fane lamang. Malakas ang kakayahan ng labanan ni Fane. Si Xena din. Labis na natakot dahil ang Fane ay masyadong nakakatakot. Kabanata 883. Ang taong ito ba talaga ay isang doktor? Lumabas si Ivan, iniwan ang isla. Xena, naisip niya ito at sinindihan ang apoy, nasusunog ang buong isla. Kami. Hindi maiiwan ang anumang mga bakas o ang Clark Family Master at Hugo Family Master. Magiging hahanapin ako pagkatapos nilang basahin ang mga mensahe sa kanilang mga telepono. Panipi. Inisip ito ni Ivan at patuloy na sinasabi, kung alam nila na ang kanilang mga anak na lalaki. Pinatay pagkatapos naming dumating sa pera upang magamit ang mga mamamatay tao upang pumatay. Fane. Kapwa masisisi ng Masters ang kamatayan ng kanilang anak. Tama iyon. Lalo na dahil ang Hugo Family Master ay hindi nais ni Neil na maghalo sa paligid. Kasama mo, maaaring tanungin kanya kung alam niyang namatay ang kanyang anak. Tumango rin si Xena. At sinabi, oo, huwag sabihin sa kahit sino ngayon. Sige, Ivan. Naisip ito at paalalahanan si Xena matapos nilang maabot ang kanilang sasakyan. Huwag mag-alala. Hindi ako pipi, wala akong sasabihin kahit sino. Ngumiti si Xena at Ang. Pareho silang nagtagal. Nawala kami ng higit sa 200 milyon at buhay pa rin si Fane. Napakaraming problema namin ngayon, ang taong ito ay napakabuti. Panipi. Matapos silang makarating sa isang hotel, inutusan ni na Ivan at Xena ang ilang takeout. Sila din. Binuksan ang isang bote ng alak at uminom si Ivan ng maraming mga bibig. Siya pa rin. Bahagyang natatakot kapag naalala niya ang lupa na puno ng mga katawan. Oo, si Fane ay may talagang malakas na kakayahan sa labanan, at itinatago niya ito ng maayos. Tumango si Xena at pinunasan ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sa kabutihang palad, pareho kaming hindi nagpunta. Sa gabing iyon, kung alam natin at alam ni Fane na may kinalaman tayo. Paggamit ng mga assassins, tiyak na papatayin niya tayo. Oo. Luckily an emergency came up at the company and I needed to be there. Kung not, our death would have been certain. Ivan drank another mouthful of wine and suddenly spoke with a frown on his face. Do you think that both Ken and Neil identified you as both before they died? Or would they have said our names by accident and Fane knows? Xena took a sharp inhale after she heard Ivan and replied nervously, Ivan, what should we do? Fane is a straightforward guy. Would he kill you as if he knows that we're involved? I don't think so. After all, he doesn't have any evidence and we weren't there. Killer list, they are extremely good and should be enough to patayin si Fane. Hindi mo narinig ang sinabi ng mga pumatay. Ang ilan sa sinabi nila na maaari nilang hawakan ito ng mag-isa at kami ay masyadong maingat sa pagkuha ng napakaraming sa kanila. Panipi. Kung iyon ang kaso, dapat nakalimutan ni Ken na ipadala ka. Mga larawan. Maaaring lumabas na sila ng pagdiriwang gamit ang mga inumin. Matapos nilang makita na patay na si Fane. Naisip ito ni Xena. At gumawa ng isa pang hula. Nagdiriwang sila. Natigilan si Ivan at naramdaman ito. Posible. Hindi nagtagal ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawag ang ibang partido. Nakalulungkot, hindi rin sinagot ni Ken o Neil ang kanyang tawag. Maaari ba silang lasing na sanhi ng masaya sila? Sa wakas ay ngumiti si Ivan. Bakit hindi tayo tumingin? Ang maliit na isla. Panipi. Kailangan ba nating puntahan? Natatakot akong pumunta sa ganoong uri. Lugar ng gabi. Paano kung ito ay masyadong madilim? Xena. Hinayla ang manggas ni Ivan at nagpakita ng pagpapahayag ng pagiging A timid woman. Bakit ka natatakot? Walang dapat matakot. Hayaan. Pumunta at tingnan. Ang katawan ni Fane ay maaaring nasa isla na iyon. Panipi. Ngumiti si Ivan. Pareho silang nagtulak palabas ng lungsod at dahan-daang dumidilim ang langit. Maaari pa rin nilang makita ng malinaw bago ito lumingon. Ganap na madilim, silang dalawa ay lumakad sa kakahuyan. At nakarating sa isla. Paano ito posible? Maraming mga katawan dito. Ivan. Mag-iwan tayo. Natakot si Xena matapos niyang makita ang mga katawan ng mga pumatay sa isla. Mapahamak ito. Hindi ba maganda ang mga pumatay na ito? Ito ang mga katawan ng mga pumatay. Nasaan ang katawan ni Fane? Paano maibibigay ni Ivan? Nang siya ay dumating na. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap ngunit ang mas malalim na pagpunta niya, mas madidilim. Lumaki ang mukha niya. Mapahamak ito. Hindi ko nakikita ang katawan ni Fane.
Ito. Lahat ng mga katawan ng mga bodyguard ng assassins at Ken. Paano? Posible ito. Parehong patay din sina Ken at Neil. Panipi. Natakot si Ivan na mayroon siyang malamig na pawis sa kanya. Noo pagkatapos ng kanyang paghahanap. Ito ay naging sina Ken at Neil ay hindi ipinagdiriwang. May inumin. Ito ay naging pareho silang pinatay. Kasama ang mga pumatay ni Fane lamang. Malakas ang kakayahan ng labanan ni Fane. Si Xena din. Labis na natakot dahil ang Fane ay masyadong nakakatakot. Kabanata 884. Sai, ito ay napakahirap. Sinabi ng matandang Panginoon na masama ang pakiramdam niya tulad namin. Naging dahilan upang mahiya ang pamilyang Kelly kaya kailangan nating lumampas ng maaga sa umaga at mag-lunch kasama nila. Nangangahulugan ito na kakailanganin nating matugunan. Muli sina Fane at Selena. Ito ay umaga at si Ivan ay nagsasalita ng walang tiyaga. Habang papalabas siya sa hotel. Si Xena, na nasa tabi niya, ay nagkomento. Lalo na si Fiona, ipinakita na niya ang sarili ngayon na ang kanilang pamilya. Mayaman. Para bang natatakot siya na hindi alam ng ibang tao kung gaano kalaki ang kanyang pamilya. Ay, bumibili siya ng mga branded bag at maraming damit araw-araw. Sa tingin ba niya siya? Maaari bang pamahalaan ang lahat ng mga ito? Hindi nagsalita si Ivan nang marinig niya. Ang mga salitang nagseselos ni Xena. Kung mayaman si Xena, kikilos siya katulad ng ginawa ni Fiona. Sa sandaling ito, si Fane at ang iba pa ay naglalakad na. Sa Taylor Family Mansion. Bagaman ang gintong master ng pamilya, Kelly, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya ng ginto ay hindi nasisiyahan sa nangyari sa iba pa. Araw, maligaya pa rin silang ngumiti nang makita nila si Fane. Hindi nila ipinakita ang kanilang ang galit, sa halip, mayroong isang pakiramdam ng sinasadyang pag-ulam. Halatang sila. Alam kung gaano nakakatakot si Fane. Paano nila masaktan ang isang tao na nakakuha ng 100 milyon para sa bawat taong ginagamot niya? Alam pa nila na bago si Selena. Ang kumpanya ay lumalaki ng maayos. Sa kasalukuyang pag-unlad nito, ang kumpanya ay lalampas sa orihinal na kumpanya ng pamilyang Taylor. Kung iyon ang kaso, ang pamilyang Taylor ay tiyak na magiging isang first-class na aristokratikong pamilya. Hindi nagtagal. Maaari pa nilang malampasan ang pamilyang Drake pagkatapos ng 2 hanggang 3 taon. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, paano pa rin nila may offense si Fane at Selena? Maaari lamang nila silang masaktan at hindi masaktan ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, sila. Mga miyembro ng pamilyang Taylor at itinuturing na pamilyang ginto. Mga kamag-anak, hindi ba nila mapapahirap ang kanilang buhay kung hindi nila nais? Ang ganitong mga makapangyarihang kamag-anak. Nagdilim ang mukha ni Cecilia nang makita niya kung paano. Ang Gold Family Master, Kelly, at iba pa ay chit-chat na maligaya kasama si Fane. Gayunpaman, malinaw na alam niya na wala siyang magagawa kahit na siya ay lihim na hindi nasisiyahan. Sa sandaling ito, maraming mga kabataan ang dumating sa ang pagpasok ng Taylor Family Mansion. Master Taylor, Old Master Taylor, kumuha. Dito, ang isa sa mga kalalakihan ay sumigaw ng malakas pagkatapos na makarating sa pasukan. Sino iyon? Gaano ka manggahas na magdulot ng problema dito? Nagpapakamatay ka ba? 2 nang. Ang mga bodyguard na nagbabantay sa pintuan ay agad na lumakad. Galit nang makita nila kung gaano kagustuhan ng taong ito. Lahat ng tao sa alam ng gitnang lalawigan na huwag masaktan at magdulot ng problema sa mga Taylors. Dahil sa Fane, ang 2 lalaki at 2 babae sa harap nila ay suicidal para sa pagiging mapagmataas sa harap nila. Gayunpaman, ngumiti ang lalaki. Malamig at hinayla ang kanyang tibak. Sumugod siya pasulong at inatake pareho. Mga bodyguard. Parehong mga bodyguard na direktang sumasakop sa kanilang mga leeg at nahulog sa lupa. Kabanata 885. Sino iyon? Gaano katindi ang kanilang sanhi ng problema sa aming Taylor Family Mansion? Panipi. Si Fane, Theodore, at ang iba pa na naglalakad sa bakuran ay lumakad. Over. Si Theodore ay ang master ng pamilya ni Taylor kaya natural na lumakad siya sa harap. Ang matandang Panginoon, si Fane, at ang iba ay sumunod sa likuran niya. Haha, napakaraming tao. Natawa ang lalaki bago magsalita. Taon. Nakaraan, hindi ba tayo humiling ng isang binata mula sa pamilyang Taylor na umabot sa edad ng 18 upang sumali sa digmaan? Bakit ako nakatanggap ng balita na ang bastard na si Ivan ay buhay pa? Sino ka? Ano ang ginagawa ng panloob na gawain ng ating ang pamilya ay may kinalaman sa inyong lahat? Sumimangot si Theodore nang marinig niya ito. Ang 4 na tao sa harap nila ay hindi simpleng tao. Nag-aalala siya.
Lalo na nang makita niya kung gaano kabilas ang lalaki na sumalakay sa kanilang mga bodyguard. Ay, haha, kumusta ka? Sino ka? Ang tao sa kabaligtaran na dulo. Hindi sumagot sa tanong ni Theodore. Sa halip, ngumiti siya ng malamig at sinabi, kung hindi ko nakita ng mali, ikaw ang master ng pamilya ng Taylor, di ba? Wala akong ideya. Na nakalimutan mo na ang tungkol sa amin pagkatapos ng 5 taon. Nakalimutan mo ba kung paano? Hinawakan ng iyong anak ang puwit ng aking kasintahan noong hindi ako mga taon na ang nakalilipas. Panipi. Ikaw ay mula sa Gin City. Naging mapatla ang mukha ni Theodore nang siya. Naalala kung ano ang nangyari mga taon na ang nakalilipas at huminga ng malalim. Taon na ang nakalilipas, ang mga ito. Ang mga tao ay nagbigay ng matalo kay Ivan dahil nasaktan niya sila. Gayunpaman, sinabi nila. Nagagawin nila si Ivan na ikinalulungkot ang ginawa niya bago sila umalis. Walang nakakaalam. Na ang bansa ay nagsimulang mag-enroll ng mga sundalo para sa digmaan hindi nagtagal at ang pamilyang Taylor ay hinirang na isang kota. Ito ay nangyari na ang nag-iisang tao sa ang buong pamilyang Taylor na tumupad sa lahat ng mga kondisyon ay si Ivan Taylor. Alam ng pamilyang Taylor sa sandaling iyon na ang mga taong nagmula sa ang Gin City ay mga tao na hindi nila kayang saktan. Kung hindi, bakit sila? Napakalakas. Haha, tama iyon. Kung hindi namin alam na ang iyong pamilya ay sikat ngayon dahil mayroon kang isang manugang na nagpakasal sa iyong pamilya. At ang isang tao na makakakuha ng lahat ng mga Diyos ng digmaan upang dumalo sa kanyang kasal, kami. Hindi malalaman na ang mga tao ay lihim na pinalitan ng taong iyon. Dapat sumali sa digmaan. Tumawa ang lalaki. Itinuro niya ang kanyang tebak. Diretso at direktang tinalakay si Theodore. Bata pa kami. At hindi kasing lakas 5 taon na ang nakalilipas. Nais naming pahirapan ang iyong pamilya kaya kami. Binigyan ka ng mukha. Hiniling lamang namin na sumali si Ivan sa digmaan at para mamatay siya. Ang battlefield. Wala kaming ideya na kayo ay labis na matapang na magtanong sa isang anak. Inlo na ikinasal sa iyong pamilya upang sumali sa digmaan. Ngayon, isuko si Ivan sa atin at papatayin natin siya rito. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagpatay sa iyong buong pamilyang Taylor. Bata, hindi mo kami masisisi sa nangyari na taon. Nakaraan, di ba? Wala sa iyo na espesyal na itinalaga si Ivan na maging isa na sumali sa battlefield sa simula. Bukod doon, bagaman si Fane ay isang anak na lalaki lamang. Batas na ikinasal sa aming pamilya ngunit itinuturing din niya bilang isa sa atin. Mga miyembro ng pamilya Taylor. Ang kanyang edad at iba pang mga kondisyon ay natutupad ang kinakailangan kaya hiniling namin sa kanya na sumali sa hukbo. Hindi namin nilabag ang mga regulasyon ang itinakda ng gobyerno. Sa sandaling ito, ang Old Master Taylor ay makakaya. Hindi na ito madala at humakbang pasulong. Wala sa inyo ang nagsabi na dapat si Ivan sumali sa hukbo. Kung itinalaga ng gobyerno si Ivan at dapat siyang sumali sa hukbo, tiyak na hayaan natin siyang maglingkod sa bansa. Sa makatuwid, inaasahan kong lahat nang ikaw ay titigil sa pagtingin dito. Naglingkod din si Fane sa bansa ng maayos at pinatay ang maraming mga kaaway na humahantong sa kanyang mga nagawa ngayon. Haha, matandang lalaki. F***King itigil ang pag-arte ng PP. Bagaman hindi namin hinirang si Ivan ngunit ang tanging ang tao sa iyong pamilya na tumutupad sa mga kondisyon ay si Ivan Taylor. Ang lalaki. Gritted ang kanyang ngipin at sinabi ng galit. Sa palagay mo ba ay pipi tayo? Isang anak. Ang biyena na ikinasal sa iyong pamilya ay itinuturing na isang miyembro ng iyong pamilyang Taylor. Ang isang manugang na nagpakasal sa iyong pamilya ay hindi isinasaalang-alang bilang isang miyembro ng iyong pamilya. Siya ay isang tagalabas. Panipi. Kabanata 886. Haha, binata, hindi mo masabi iyon. Sa amin, ang Fane ay hindi isang tagalabas ngunit isa sa mga miyembro ng aming pamilya dahil nakakasama niya kami. Theodore. Tumawa. Siya ay bahagyang mas tiwala kapag naalala niya kung paano nagkaroon si Fane. Napakalakas na kakayahan ng labanan at maging ang mga marshal ay hindi ang kanyang kalaban. Bagaman wala siyang ideya kung aling mga makapangyarihang pamilya ang nagmula sa mga taong ito. Diretso pa rin siyang nagsalita. Bata, hindi kami mag-aalala kung paano ka pinatay ang aming mga bodyguard ngayon. Mangyaring umalis. Haha, anong biro? Kami. Nagmula sa malayo at inaasahan mong aalis kami dahil tinanong mo kami. Ang isa pang lalaki ay tumawa din at naglakad ng 2 hakbang pasulong. Ngayon, ikaw. Kailangang ibigay sa amin si Ivan Taylor at ang taong nang ahas na magpatuloy sa
Battlefield sa lugar ng Ivan ay kailangang lumuhad sa harap namin at humingi ng tawad sa kung ano. Ginawa niya, hindi namin tatanggapin ang anumang mas kaunti. Ikaw, sinasabi mo na ikaw lamang. Kailangan mo silang dalawa na lumuhad at humingi ng tawad. Nagsimula ang Old Master Taylor. Kinakalkula ng lihim ang sitwasyon. Ito ang mga tao mula sa Jane City at doon. Maraming mga masters doon. Ang ilang mga masters ay nanatiling nakatago at talaga. Hermit Crab. Ang kanilang kapangyarihan ng labanan ay maaaring maihahambing sa mga Diyos ng digmaan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga makapangyarihang tao sa lungsod ng Jin ay tumingin sa ibaba. Ang mga Diyos at hari ng digmaan. Nonsense! Ibig sabihin namin na pinapatay namin si Ivan. Si Taylor at ang kapalit na tao ay kailangan lamang lumuhad upang humingi ng tawad. Panipi. Ang unang tao, na nasa puti, ay ngumiti ng malamig at sinabi ng galit. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakakasakit sa aking kasintahan ay si Ivan Taylor at hindi ang taong iyon. Gayunpaman, nagkamali din ang taong ito sa pamamagitan ng pagpapalit kay Ivan Taylor na sumali sa Army. Tungkol dito, nakasimangot si Old Master Taylor. Ano sa palagay mo kung ginagawa namin ito sa iyo ng pera? Paano ito tunog? Ang pangyayaring ito. Nangyari 5 taon na ang nakalilipas, hindi ba tayo maupo at magkaroon ng sibilisadong chat? Panipi. Haha, sa palagay mo ba, mula sa pamilyang Lambert, ay mga tao na ikaw? Maaari bang itulak sa paligid? Gawin itong sa amin ng pera. Sa palagay mo ba tayo? Maikli ang pera. Ang lalaki ay muling nagsimulang tumawa ng malakas. Nagbibigay ako. 10 minuto kayo. Kung hindi mo may hahatid sa akin si Ivan Taylor pagkatapos ng 10 minuto, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Ipapakita namin sa iyo kung ano ang tunay. Ang mga masters ay pagkatapos. Whoosh! Isa sa mga kababaihan sa likod ng parehong kalalakihan ng direkta. Iginuhit ang kanyang taybak at inalis ito sa buong hangin. Isang alon ng hangin ang sumabog at isang malaking lumitaw sigap sa sanga ng isang puno ng eroplano na hindi kalayuan. Ano? Naging mapatla si Taylors nang makita nila ang nangyari. Aling makapangyarihang pamilya. Galing ba ang 4 na taong ito? Hindi pa nila naririnig ang pamilyang Lambert. Ngunit ang pamilya ay tila isang malakas mula sa paraan ng pagsasalita ng mga kalaban. Ang pinakamahalagang punto ay ang mga kakayahan sa labanan ni Fane ay hindi tila maihahambing sa batang ito. Pagkatapos ng lahat, maaaring isagawa ng babae ang ganyan. Isang nakakatakot na pag-atake ng hindi malapit sa kanyang kalaban. Hindi masama, Sword Aura. Pag-atake, siniguro mong hindi ito nawala pagkatapos maglakbay ng matagal. Distansya, sinulyapan ni Fane ang puwang at mahinahon na nakangiti habang nakangiti. Walang pasubali. Haha, dapat ikaw ang batang iyon. Sabihin mo sa amin, saan sila? Itago si Ivan Taylor. Kung ibigay mo siya sa amin, hindi mo na kailangang lumuhad at humingi ng tawad sa amin. Ang pinakamahalagang punto ay, ang iyong asawa at ang iyong pamilya. Ang mga miyembro ay hindi kailangang mamatay. Tumingin ang babae kay Fane, tumawa, at sinabi, bata ka na. Kung mananatili kang buhay, may pag-asa para makakuha ka ng A. Tiyak na tagumpay at maging isang tunay na Panginoon. Gayunpaman, natatakot ako na. Walang sino man dito ang makakaligtas kung hindi mo kami susundin. Isa pang babae ay ngumiti. Malamig at sinabi, ngayon, 8 minuto lamang ang natitira. Tumatakbo ang oras. Out kaya mabilis ang iyong mga desisyon. Panipi. Kabanata 887. Haha, kahit na mayroon akong hinihimok na ibigay sa iyo ngunit mas mabuti akong hindi. Ang ilang mga tao ay hindi maligaya kung gagawin ko iyon. Kinuha ni Fane ang kanyang mga balikat at ikalat ang kanyang mga kamay habang nagsalita. Natatakot ako na hindi mo mapapatay ang sino man dito. Pagkatapos ng lahat, narito ang aking asawa at pamilya. Imposibleng umupo lang ako sa paligid at wala kang gawin. Fane, ano ang pinagsasabi mo? Ano ang gagawin mo? Ibig sabihin kapag sinabi mong nais mong ibigay sa kanya, paano ka magkakaroon ng ganyan? Mga saloobin kapag ikaw ang manugang na nagpakasal sa aming pamilya, isang miyembro ng pamilyang Taylor. Nagulat si Theodore nang marinig niya na nais ni Fane na ibigay si Ivan. Kung iyon ang nangyari, ang pagkamatay ng kanyang anak ay tiyak. Nag-aalala pa rin si Theodore kahit na nagsalita siya kay Fane. Pagkatapos ng lahat, ang pangkat ng 4 sa harap niya ay napatunayan na ang kanilang mga kakayahan kapag sila nagsagawa lamang ng isang pag-atake. Iyon ay hindi isang madaling bagay na dapat gawin. Guys, marami sa atin dito ay mula sa pamilyang ginto at hindi kami miyembro
ng Taylors. Narito kami ngayon para sa isang simpleng tanghalian. Maaari ba tayong umalis bilang iyong? Ang negosyo sa pamilyang Taylor ay walang kinalaman sa mga gintong US. Ang ginto. Agad na tumayo ang master ng pamilya sa kabaligtaran at nais. Agad na pinaghiwalay ang lahat ng relasyon sa pamilyang Taylor nang makita niya na ang sitwasyon ay tumaas. Tama iyon, hindi kami mga miyembro ng Taylor pamilya. Hindi namin papatayin ang mga tao dahil kami ay walang kasalanan. Si Kelly at ang kanyang. Agad na lumakad ang mga bodyguard at tumayo sa likuran ng gintong pamilya. Master, ako rin ay mula sa pamilyang ginto. Naisip ito ni Cecilia. Mabilis na tumatakbo upang tumayo kasama ang mga ginto na parang natatakot na siya. Ay drag sa kung ano ang nangyayari. Haha, sino ang nakakaalam kung ikaw? Ang mga tao ay talagang mula sa pamilyang ginto. Paano kung miyembro ka ng pamilyang Taylor ngunit nagpapanggap na miyembro ng pamilyang ginto? Ang taong tumayo sa harap ay tinawag na Lucas Lambert. Ngumiti siya ng malamig at sabi, haha, ngayon, ako, si Lucas Lambert, ay hindi papayagan. Ngayon, lahat. Nang mayroon ka pang 5 minuto, gumawa ng isang desisyon. Doon, may 4 lamang. Sa iyo, huwag mo kaming magalit. Pagkatapos ng lahat, ang mga makapangyarihang tagalabas ay halos hindi kayang bayaran. Upang pabayaan ang mga lokal na bullies. Bagaman natatakot sila, isa sa mga Taylor. Ang mga bodyguard ng pamilya ay nagpahid pa rin ng kanyang ngipin at sinabi. Bukod doon, Fane. At ang mga Diyos ng digmaan ay mabuting kaibigan, ang pagkakasala sa kanya ay nangangahulugang nakakasakit sa siyam na mahusay na Diyos ng digmaan. Ikaw ay nasa isang misyon ng pagpapakamatay. Humph, hindi ako. Maniwala na ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay lalaban sa atin kung papatayin natin ang ganoong. Doktor. Ang lalaki ay ngumiti ng malamig. Hindi siya nag-aalala kahit na siya. Bahagyang natatakot sa siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Ang pamilya ng kalaban ay malinaw na napakalakas kaya hindi sila nag-aalala. Lihim na si Theodore. Nagagalak na ang kanyang anak ay hindi naroroon. Ang kanyang anak na lalaki ay makakapagtakas pa rin. Kahit na ang mga taong ito ay hindi mahanap si Ivan at papatayin sila sa halip. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang sports car ay sumakay at huminto sa ang pasukan. Ano ang nangyayari? Bakit patay ang bodyguard na ito? Ivan at bumaba si Zina mula sa kotse at natigilan. Ivan, tumakbo. Theodores. Naging mapatla ang mukha at agad na binigkas nang makita niya na mayroon ang kanyang anak. Bumalik. Kabanata 888. Bakit tumakbo? Bakit kailangan nating mag-alala kapag napakalakas ng Fane? Bukod sa iyon, ang aming pamilyang Taylor, ngumiti si Ivan ng malamig at sinabi ng walang pag-aalaga. Wala siyang ideya sa kabigatan ng nangyayari. Haha, bumalik ka na. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Tumalikod si Lucas Lambert at tumingin sa Ivan malamig. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nagdulot ng hindi komportable ang mga tao. Ikaw. Si Ivan ay orihinal na may ngiti sa kanyang mukha ngunit ang kanyang ngiti. Di nagtagal ay nagyelo at ang kanyang ekspresyon ay pinalitan ng kakilakilabot. Kahit na nangyari ito 5 taon na ang nakalilipas at ang taong ito ay bahagyang matured sa mga nakaraang taon, si Ivan pa rin. Kinilala siya. Si Asterisk T, sila ay mula sa Gin City. Si Ivan ay labis takot. Ang mga taong ito ay may sobrang lakas taon na ang nakalilipas, nangangahulugan ito na sila ay mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Dapat silang lubos na tiwala habang sila ay nang ahas halika na hinahanap siya. Gusto niyang makatakas pagkatapos niyang magsalita. Whoosh! Ang kalaban ay kumala sa kanyang taybak at isang nakakatakot na taybak na si Aura ay nagmamadali patungo kay Ivan. Hindi. Sumigaw ng malakas si Theodore. Alam niya kung paano nakakatakot ang taybak ng taong ito si Aura ay. Alam din niya na ang kanyang anak ay walang alam at isang normal na tao. Kung ang nasabing pag-atake ay nakarating kay Ivan, tiyak na mamamatay siya. Ang Taylors. Agad na tumingin kay Fane. Sa sandaling ito, si Fane lamang ang makakatulong kay Ivan. Natigilan si Fane dahil ito ay isang magandang pagkakataon upang patayin si Ivan. Matagal na niyang gusto upang patayin si Ivan ngunit walang angkop na pagkakataon. Bukod doon, hindi niya ginawa. Gumawa ng isang paglipat dahil natatakot siya na ang matandang master na si Taylor at ang iba pa. Magagalit kapag nalaman nila. Pinakamainam para sa mga taong ito na makatulong. Patayin niya si Ivan. Tumigil ka. Hindi nag-atubiling si Fane bagaman mayroon siyang mga saloobin. Sumigaw siya, tumalon, at nagmamadali patungo sa mga kalaban. Gayunpaman, siya
Kinokontrol ang kanyang bilis. Tiyak na may save niya si Ivan ngunit dahil hindi niya balak, binawasan niya ang kanyang bilis. Pagkatapos ng lahat, kung minsan ang buhay at kamatayan habang ang mga away sa pagitan ng mga masters ay nangyari sa isang mata. Whoosh! Ang tayback. Kumurap si Aura at dumating sa harap ni Ivan. Natakot si Ivan. Siya. Hinayla si Zina, na nasa tabi niya, at hinarang ang kanyang sarili. Dugo nakakalat sa lahat ng dako habang ang nakakatakot na tayback na si Aura ay nakarating sa dibdib ni Zina. Ang nakakatakot na hiwa ay lumitaw sa kanyang dibdib at ang dugo ay naglabas. Ikaw, Zina. Ibinaba ang kanyang ulo upang tumingin bago lumingon at sumulyap kay Ivan. Nahulog siya ng diretso sa lupa. Humihingi ako ng paumanhin. Tumalikod si Ivan at, handa nang makatakas. Bastard! Lihim na masaya si Ivan ngunit nagalit ekspresyon sa kanyang mukha at malakas siyang sumigaw. Whoosh! Isa pang babae. Itinuro ang kanyang tayback kay Fane at hinarang siya. Sadyang bumagal si Fane. Dati at agad siyang tumigil matapos mahuli ang ibang partido up sa kanya. Tinahimik niya ang kanyang paggalaw at nabak ang ilang metro. Whoosh! 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 Ang natitirang tatlong tao ay direktang sumugod pasulong. Sila ay medyo mabilis at nahuli kay Ivan sa loob ng 1 hanggang 2 segundo. Nakapaligid sa kanya sa gitna. Kabanata 889. Ano ang nakatayo ka doon? Pumunta ay save ang batang master. Theodore. Agad na sumigaw. Mamatay. Maraming mga bodyguard mula sa pamilyang Taylor ang sumigaw. Lumabas at sumugod pasulong. Ano ang nangyayari? Sa huli, ang 10 maganda. Ang mga bodyguard sa bahay ni Fane na nasa kabaligtaran ay hindi napansin ang rokas na nangyayari at sumugod din. Hayaan mo ako. Ako ay maling. Si Ivan ay labis na natakot. Ang kanyang mga kalaban ay napakalakas. Wala siyang tugma para sa kanila. Mamatay ka lang. Kasama ang kanyang kasintahan na pinapanatili ang Fane sa bay. Si Lucas ay walang 1 onsa ng pag-aalala sa kanya. Inilipat niya ang kanyang tayback at pinatay. Ivan. Hindi. Sumigaw si Theodore sa paningin ng kanyang sariling anak na namamatay sa harap ng kanyang mga mata. Dumiretso siya. Master. Maraming mga miyembro ng pamilyang Taylor ang nagtaguyod kay Theodore. Ang mga kamao ni Selena ay mahigpit na clenched. Nag-aalala siya. Si Fane ay nahuli ng pagkabalisa nang mapansin niya ang mga bodyguard ng pamilya ng Taylor at Orchid at ang iba pa ay nagmamadali. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na taong ito ay malakas na mandirigma marahil ay hindi kasing lakas ng mga Diyos ng digmaan, ngunit halos. Huwag kang lumapit, hindi ka tugma para sa kanila. Biglang Fane hollered. Inilibot niya ang kanyang pulso, at isang itim na tayback ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Whoosh! Sinampal niya ang kanyang tayback. Ang napakalawak na lakas mula sa swing. Lumikha ng isang talon ng pressurized na hangin na lumipad patungo sa babae sa harap niya. Ano? Ang babae, na malapit ng lumundag, ay natigilan nang maramdaman niya ang pressure na talon ng hangin. Mabilis niyang dinala ang kanyang tayback. Tandang padamdam. Ang talon ng hangin ay tumama laban sa kanyang tayback. Kahit na siya ay pinamamahalaang. Upang harangan ito, ipinadala pa rin ng puwersa ang kanyang paglipad pabalik para sa isang magandang ilang metro. Nakarating siya sa lupa na may mabibigat na tinak. Paf! Ang babae ay dumura ng isang bibig ng dugo. Napuno ng mga mata ang kanyang mga mata. Ang taong iyon ay may kamangha-manghang lakas at pamamaraan gamit ang tayback. Alam niya kung paano magamit ang panloob na enerhiya mula sa loob. Ang iba pang tatlo ay una nang naisip na si Fane ay walang tugma para sa babae. Handa silang pumatay sa pamilyang Taylor. Mga bodyguard, ngunit hindi nila inaasahan na ang eksenang ito ay maglaro sa harap nila. Alam mo ang lahat tungkol sa panloob na energies, ha? Tila ikaw ay isang manlalaban ng bet kaysa sa ilan sa mga hari ng digmaan. Panipi. Nakatitig si Liam kay Fane, sa wakas ay naghahanap na parang sineseryoso niya ang ibang lalaki. Hindi marami ang nakakaalam na ang ilan ay umasa sa matapang na puwersa upang palakasin ang kanilang pakikipaglaban ang kanilang pisikal na lakas at bilis upang mapalakas ang kanilang mga pag-atake. Siyempre, ang mga nakakaalam ng ilang mga pamamaraan sa martial arts ay itinuturing na maganda. Gayunpaman, ang tunay na natitirang mga mandirigma ay ang mga nakakaalam kung paano gamitin ang kanilang panloob. Energies. Kapag ang isang tao ay pinagkadalubhasaan ng kanilang panloob na enerhiya, ang kanilang lakas ng pakikipaglaban ay madami ng 10 beses. Bilang karagdagan, kinakailangan na gumamit ng maraming lakas ng brute hanggat ang isa ay may mahusay na kontrol sa kanyang. Ang panloob na enerhiya, ang kanilang pakikipaglaban sa katapangan ay labis na nakakatakot. Gayunpaman, napakakaunting mga tao na marunong makamit ang kanilang panloob na enerhiya.
Walang inaasahan na si Fane ay maging isa sa kanila. Hey! Sinabi ko sa iyo na hindi ito madaling patayin ang aking pamilya. Fane chuckled. Inilagay niya ang tayback sa tao sa harap niya. Maghihiganti ako kay Ivan at Zina. Ipinahayag niya. Si Theodore, na nagising lang, narinig ito, at napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Ang kanyang anak na lalaki ay palaging nagplano laban kay Fane, ngunit ang tao ay handang pabayaan ang mga nakaraang mga hinaing, sa ngayon, na nagpapahayag na maghihiganti siya kay Ivan at tumayo laban sa kanila. Oo, Fane. Higantay ang aking anak. Tumayo si Theodore. Sumigaw siya, pinipigilan ang sakit na sumakit sa kanyang puso. Medyo naramdaman ni Selena. Sa pagkawala para sa mga salita. Alam niya na nais ni Fane na patayin si Ivan matagal na, at ang tanging bagay na huminto sa kanya ay ang katotohanan na ang lalaki ay pinsan niya. Maliwanag na spewang ang mga salitang iyon ay sumalungat sa kanyang mga paniniwala, ngunit hindi niya inaasahan na talagang bilhin ito ni Theodore. Ngunit ang paghuhusga mula sa galit ni Fane, nakakatakot kay Aura, marahil ay naniniwala rin siya sa kanya, kung hindi niya ito kilala. Kabanata 890. Huwag kang pumunta. Si Orchid, na malapit ng magmadali, agad na sinabi kay Elaine. At ang iba ay huminto nang marinig niya ang mga salita ni Fane. Nabigo niya ang mga iyon. 4 na tao ay hindi anumang mga regular na tao. Hindi mapigilan sila ni Fane. Mula sa pagpunta sa kabilang banda. Nangangahulugan ito na kahit na sila ay nagpunta, hindi lamang sila ay hindi masyadong maraming tulong, marahil ay papatayin din sila. Siyempre, ito ay hindi mahirap para kay Fane na patayin ang lahat ng 4, ngunit sadyang pinabagal niya. Ang kanyang sarili ay parang hindi niya may save si Ivan. Ang Taylor. Seryosong pinaghihinalaan siya ng pamilya kung natapos niya ang 4 sa kanila. Mabilis at madali ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili ngayon. Papatayin niya sila, ngunit gagawin niya ito na parang malapit na. Tumawag na parang ginagamit niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan at lakas. Halika. Sama-sama at patayin siya. Gaano siya katapang na nasaktan ng nyebe. Ang lalaki na nagngangalang Lucas. Huff. Bigla, ang 4 na nakapaligid na Fane. Gayunpaman, ginawa ni Fane at ang iba pa. Hindi alam na ang isang matandang lalaki at isang batang babae ay nanunood ng lahat ng ito ay nagbukas. Mula sa malayo, ligtas na nakatago sa kanilang sasakyan. Sir, dapat ba tayong pumunta upang matulungan ang batang guro? Ang batang babae ay nag-furrow ng kanyang mga browser bago tanungin ang matandang tao, walang mishap ang maaaring mahulog sa batang Master Fane. Ang batang Master. Maaaring maging pasasalamat sa amin kung tutulungan natin siya ngayon, at marahil siya sumangayon na bumalik sa amin. Maghintay at tingnan. Hindi siya masyadong masaya kung tutulungan natin siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi namin alam kung binigyan siya ni Joanne ng buong sitwasyon. Ang matandang lalaki ay sumabog ng isang mapait na ngiti. Bukod, ang aming batang master ay mayroon pa ring kalamangan. Siguro maaari niyang patayin ang lahat ng mga ito sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ang mga mata ng batang babae ay lumiwanag ng bahagya nang marinig niya iyon. Ito ay magiging kamangha-manghang kung maaari niyang patayin sila mag-isa. Nangangahulugan ito na siya ay isang mahusay na manlalaban. Hindi niya magagawang tumugma sa mga nakababata na natanggap. Pagsasanay mula noong bata pa tulad ko, ngunit siya ay maaaring lumaki ng napakalakas kahit nang walang perpektong kondisyon sa gayong edad. Nangangahulugan ito na mayroon siya potensyal. Whoosh! Tulad ng pinag-uusapan ng dalawa ang bagay na ito, nagpalitan si Fane ng maraming mga suntok sa 4 sa kanila. Pagkatapos ay dumating ang pagkakataon, at sinaktan niya ang isa sa mga kababaihan na may kanyang tayback. Leila. Ang isa sa mga mata ng mga kalalakihan ay nagsimulang magredan. Malinaw na ang babaeng ito ay napakahalaga sa kanya na hindi lamang sila magkaibigan. Ang tao ay naglabas ng isang sigaw ng digmaan at nagmadali patungo kay Fane, malinaw na nawala ang lahat ng pakiramdam ng kontrol. Kamangha-manghang. Pinatay na niya ang isa. Ngayon ay may 3 lamang ang natitira. Gamit ito, maraming presyon ang aalisin sa kanyang mga balikat. Siguro papatayin din niya ang 3. Ang mga mata ng dugo ni Theodore ay agad na lumiwanag nang makita niya ang isa sa kanila na namatay. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa paningin. Ngunit ang matandang lalaki na si Taylor ay naglabas ng isang buntong hininga sa tabi niya. Bagaman pinatay ni Fane ang isa sa kanila, hindi pa rin siya masaya. Gayunpaman, sa isang pagkamatay na tulad nito, siya naturally inaasahan na si Fane ay lilito na matagumpay at papatayin silang lahat. Ngunit alam din niya na kung pinatay ni Fane ang 4 na tao na ito, mapupukaw nila ang isang malakas na puwersa mula sa Jin City.
Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.